Congratulations po muli, batch 60. Thank you very much po. Maraming salamat sa inyo kasi Thank you. nandito kayo. Siyempre, kung wala kayo, wala kami Tuturuan. Ayun nga. Kahit na nga, yun nga, sasabi ni Ma'am Grace, kahit na hindi namin kayo nakasalubong, hindi kayo namin nabigyan ng mga flyers, pero kayo pa rin yung dinala ni God dito. Salamat sa ating biruan, sa ating samahan, na sa loob ng isang buwan, may nabuna namang pagkakaibigan. Ayun. Salamat po sa inyo pong pasensya din. Salamat din sa mga inyo pong, siyempre po, ayun nga, kung wala kayo, wala din ang tutuan, Ma'am Grace. Sana po, paano man po ang naitanin namin sa inyo, lalo na po mga salita ni Lord. Kalimutan niyo na nga po kami, pag lang po si Lord. Ano po ang maging problema niyo, si Lord lang po inyo po tatakuhan. Yun lang po. Noted down po. Yeah. Next naman po, si Ma'am Grace. Rose. Yeah, Rose. Salamat sa inyo muli kasi sabi nga niya, hindi talaga namin in-expect na kasi ang tagal din namin naghahanap na hindi namin kayo nasa lubong din namin. Ito lang yung time na yun na kung sino yung hindi pa namin nabigyan yung pang dinala ni Lord dito. So, salamat din sa social media kasi alam ko, sa social media nyo nakita lahat yung post namin na nag-entertain kami ng mga sa sewing training which is free, lahat. Alam nyo naman yun, diba? Lahat ng ginamit nyo is libre. Lahat yung para sa inyo. Lahat na nagagawa nyo para sa inyo. Tsaka nakakagawa pa kayo ng mga projects nyo na mga hindi nyo magawa sa bahay kasi wala kayong machine. Kasi meron naman din tayong time na repair time natin. Binibigyan namin kayo ng pagkakataon kung ano yung pwede nyo pang gawin na hindi nyo magawa sa bahay. Salamat sa inyong pakipagtulungan na minsan, pasensya na kayo, minsan kailangan ko din ilabas yung kailangan ko rin magalit kasi para din yun po sa inyo. Lalo na pag nakita ko na rin, sunod-sunod na yung laging late. Kasi paano tayo pupunta sa totoong trabaho kung dito pa lang sa office lagi tayong late. Hindi tayo magtatagal sa trabaho natin. Pwede tayong tanggalin anytime. Kasi bawat organization, bawat pagtatrabahoan natin is may mga rules and regulation tayo. Which is yun ang dapat natin sundin. Kasi yun po yung stepping stone natin. Itong dito sa pagtitraining, hindi lang kayo nagtitraining ito para matuto, kundi pati yung sa pag-uugali natin, na madala din sana natin sa pagtatrabaho na, ito, iisipin ko to na, trabaho ko na to. Magising ako ng maaga para makapag-start ako ng maaga. Bago yung umpisa ng oras namin ay dapat nandoon ako. Dapat sana kung may plan kayo na magtatrabaho, sana i-apply nyo yun kung ano yung natutunan nyo dito sa mga rules and regulation natin. Para po yun sa inyo, hindi po yung para sa akin. Yun lamang po at again, congratulations sa inyo mga sisters. Salamat po. Tawagin ko lang po si Ma'am Ivy. Yan po. Pwede ko po natin sa kasama. Thank you, Ma'am Rose. Good morning po sa lahat ng mga students. No? Bagamat hindi po man tayo nagkikita-kita, pero naniniwala po ako sa inyong mga ginawa, sa inyong mga project. No? Nawa po ay dalhin niyo po ito kung saan man po kayo tumuhin ang inyong mga paa. Nawa po ay madala niyo po ng mabuti, no? At doon po kay ate, natutuwa po ako sa iyong testimony. Sa inyo po lahat, no, nakakatuwa po. Isa rin po akong member ng Corpus. So, yun po, batch 60, congratulations! Congratulations po sa inyong lahat. No? Ayun nga po, yun po yung sinasabi ko na gawin niyo lang po gawin niyo po yung nasa puso niyo, no? Kailangan lang po talaga ng mahabang pasensya. No, lagi po natin magbibigay po tayo ng pasensya kasi hindi naman po lahat ng araw laging good mood tayo. Minsan bad mood. Pero kung wag po natin dalhin yun ng buong maghapon. Kundi po dapat mawala din po yun, no? Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil na po ayun, nakilala niyo yung ating Lord. Nawa po magpatuloy po tayo sa Kanya.
no? Dahil maganda rin po ito na tayo po ay nagsisimula na meron po tayong Lord sa buhay natin, no? Sabi nga po, every blessing is a blessing. Kaya po, muli po, aniwan ko din po yung kanina po na verse ni Ma'am Grace, yun sa Colossians 3:23 po, no? Gawin niyo po yung ano man yung nasa puso niyo, at yun po ay, ano yun? Basahin niyo po yung verse Colossians 3, no? 3:23 po. Ayun po yung iwan ko sa inyo. Tingnan niyo po doon sa Colossians. Gawin niyo po yan sa at hindi lang po para sa tao yung ginagawa, kundi para sa Diyos. Ayun po, muli, congratulations, batch 16. Ayun, thank you, Ma'am Ay. Kaya na po, dadako po tayo sa ating sa ating Nagtatago. inspirational message po. Si Sir Anthony po. Good morning po sa ating lahat. Sige po, palakpakan naman po natin si Lord. Again po, congratulations, batch 60. Pang 60 batch na po namin kayo. So imagine kung gano'n na po katagal, katanda yung mga sewing machine natin at yung batch nyo kinaya pa rin po kayong mai-train. So gusto ko po palakpakan natin yung mga trainers natin. Si Ma'am Grace, Ma'am Rose, sila po ay nagtyaga na magturo po sa inyo. Nagpalit And I yung hope na pangalan marami nyo. po kayong natutunan. And syempre, palakpakan nyo rin po ang inyong mga sarili. Kasi parang ayaw nyo po graduate sa palakpak ninyo. Okay. Palakpakan nyo po yung inyong mga sarili dahil sa pagtsatsaga po ninyo sa inyong pag-aaral na talagang hindi po yan kadali. So, kanina po, as I was listening sa inyong mga testimony, it's really po humble experience, no? Aside sa mga tawa ni Ma'am Rose, natatawa talaga kasi ako sa tawa ni Ma'am Rose, parang yung tawa niya nakakahawa. So, it's really a humble experience po this morning kasi niremind niyo po kami na bakit namin ginagawa namin sa Project Life dahil po sa inyo. And we are very grateful, kami din po ay grateful sa inyo na sa maikling oras na pagsasama-sama po natin, especially po sa inyo ni Ma'am Grace at saka ni Ma'am Rose, ay naging kapakinabangan po ito. And higit sa lahat, yung testimony po ninyo, na natuto po kayong magbasa ng Biblia, natuto po kayong manalangin sa Panginoon. And that is something po na I really encourage you na ipagpatuloy niyo po kahit matapos na po tayo dito. Amen po ba? Amen po. Hindi po ito tungkol sa relihiyon. This is not about religion, no? Pero yung magkaroon po tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon, I think that is something na special na pwede natin gawin sa buhay natin sa mundo. Tama po ba? Tama po. So again po, today we celebrate your graduation. Not only the skills that you have learned, hindi lamang po yung mga skills na natutunan ninyo, but also we congratulate you with your strength dahil kung wala po kayong kalakasan, wala po kayo ngayon dito. And also sa inyong pasensya. No? Kasi po ba yung nagbanggit dito, maikli ang pasensya kanina? Maikli yung pasensya. Kayo po ba, nadagdagan na po yung pasensya ninyo? Yes po. Okay. Buti naman po. And of course, yung determination ninyo na natutunan po ninyo along the way. Alam ko po na ang pananahi ay hindi po ganun kadali. Tama mo ba? At ang pananahi po ay isang magandang profesyon. Lagi po natin tandaan yan. Dahil kung wala po ang mananahi ngayon, ang mga sower, ang mga mananahi, diba? Wala pong mga damit ng tao. Opo. So isa po yan sa mga importanteng trabaho. Ako din po ay isang mananahi, no? Bago po ako na-promote sa Project Life, ako din po ay naging sewing student. At alam ko po yung pakiramdam na onti ang pasensya. Kasi katulad niyo po, onti lang din po yung pasensya ko. Every time na binibigyan ako ng, ng steam reaper. Ano yung steam reaper, di ba? Steam reaper. Di ba? Alam niyo po ba yung steam reaper? Yes po. Di ba? Pantastas. Yung pagtastas. Ayaw natin yan. No? Gusto natin, okay na ito ma'am. Okay na itong daw ako. Ayaw ko magtastas. Pero doon pala, no, natuto po tayo na hindi
lamang po yun sa pasensya, kundi yung growth, it represent growth na lumago po tayo. Tama mo ba? Hindi lang po tayo natutong manangi, you've learned how to persevere. Kasi kung hindi niyo po natutunan yan, wala po kayo ngayong umaga. Tama mo ba? Tama po yan, So, sir. alam niyo po, dapat may final exam po kayo sa akin. Lagi kong sinasabi sa mga staff, dapat may schedule na final exam ako sa mga estudyante. Kasi I want to test, I want to measure yung natutunan niyo po talaga. So, ngayong umaga na lang po natin gawin. Huwag naman na, sir. Uwi na tayo. So, accepted na po. Sige. Uwi na tayo, sir. Uwi na po tayo. Kaya na po, kaya na tayo. Alam niyo po, by profession po, no, isa po akong psychometrician. At ano niyo po ba kung anong ibig sabihin ng psychometrician? Ano po? Sa utak. Sa Pinag-aralan utak. nyo. Sige. Psycho. Psycho, no? Psycho daw talaga sa utak. Ang psychometrician po, ang trabaho po namin, minimeasure po namin yung individual's ability, yung kakayahan ng isang tao, at saka yung personality ng isang tao sa pamamagitan po ng mga test. Yan. Nag-a-administer po kami ng test, ini-interpret namin yung score, mini-measure po namin yung IQ, yung intelligence, quotient ng isang tao. So ngayon, i-measure ko po yung naging kakayanan po ninyo sa pagsusawing, sa pananahin. Okay lang po ba yun? Tinawanan nyo Hindi na na, lang sir. ako. Tama na, sir. Okay. Uwi na, sir. Uwi na. Sige. Alam niyo po, sa pananahin, no, marami po tayong natutunan. Basic of sewing, no, natutunan po natin yan. Nagkaroon po kayo ng history sa pananahin, tama mo ba? At natutunan po natin ng kauna-unahang tao na nagpatented ng sewing machine ay walang iba, kundi sino po? Nakalimutan na. Sige, okay lang po. Oo. Ay, kundi sino po ang unang nagpatented ng sewing machine? Yung Japan. Ay, yung Japanese na. Amerikano po yun. Ay, Amerikanong ano. Ang pangalan H ang apelyido. Eh, si Elias. Sandal lang. Nasalot mo ko yun eh. Sige, huwag niyo na pumayakin niya yan. Kalimutan niya na. Nakalimutan din naman natin eh. Di ba? So, si Elias. So, di ba natutunan natin na yung history ng sewing, no, ay siya pala yung unang gumawa ng machine. And up till now, ang laki po na naging contribution niya, di ba? Si ate nga po, napatakbo yung machine. Buti na lang. Buti na lang. Kompleto ba yung machine natin dyan? Ako, binibili ako eh. Napatingin ako sa likod, napatakbo niya yung machine. Buti. Ang galing mo, ate. Palakpakan niyo naman si ate, napatakbo niya yung machine. Oo. Kamusta po kayo kapa? Napatakbo niyo po ba yung mga machine ninyo? Ha? Napandar. Anyways, yung mga napag-aralan po natin, I want you na tandaan po ninyo. Sige nga daw po, i-measure natin. Sige nga, magbigay nga daw po kayo ng mga sewing tools. Sige po, sewing tools. Sewing tools na lang, plus papagraduatein ko na po kayo. Hindi na mahirap yan. Sige po, tape measure. Very good. Palakpakan naman natin si ate, tape measure. Kayo po, ano pong favorite sewing tools niyo? Ano po? L-square. Palakpakan din naman po natin, no? Saan po ginagamit ng L-square? Pang-sukat sa specific po. Saan ginagamit yung L-square? Pwede naman po, tama, pang-sukat sa mga tela. Pero mas mainam na gamitin natin yung medida. Di ba? Tape Yun po, measure. tape measure. Yeah. Ang L-square, ginagamit po natin pang-sukat sa mga Pants. pants. Very good din po. Specifically, punja. Very good, no? Punja. Pang-sukat po natin sa punja, sa crotch, Yeah. kapag ginagawa natin yung mga pantalon. Okay, sige po. Ano pong favorite niyo ng sewing tools? Ano po, yung... Ano ba yung pang-tas-tas? Ano niyo, babagsak mo to. Mabibigyan lang. Mag-graduate na nga na, nagbiro lamang po. Yung pantastas, yung Sim Reaper. Sim Reaper. Ako. Bakit po yun yung favorite team niyo? Kasi po, wala nang ginawa ko. Magtas-tas. Sige, at least marunong po kayo magtastas. Madam, ano po ang favorite na sewing tools niyo? Gunting. Sige po. Anong klaseng gunting? Kasi marami yan eh. Pinking shears, yung shears, o gunting lang po talaga? Gunting lang. Kasi bakit niyo po favorite yung gunting? Okay, very good, no? Kasi kung walang gunting, wala pong magugupit. Very good. And last but not the least, ano pong favorite na sewing tools niyo? Ang isang gunting. Shears. Shears. Bakit din po yung gusto ninyo at ayaw niyo ng scissors?
mas prefer niyo po yung shears, yung 7-inch and above to 8. Tama po ba? Ay, palakpakan naman po natin. Ang dami-dami nating sewing machine. At least, sewing tools, at least natandaan niyo po yan. No? Very good. Bakit sa tingin niyo, bakit ko po inasingin niyo? Ano sa tingin niyo po? Wala lang. Trip ko lang. Hindi po, para malaman nyo kung may natutunan po kami. Oh. Ikaw mo talaga sa'yo pa talaga. Palakpakan niyo po si Madam. Very good, no? Talaga para po malaman natin kung may natutunan. Ay, happy po na may natutunan po kayo. At inalas ko rin po kung bakit niyo po yung gusto. Kasi may mga favorite po kayong gawin sa mga materials na pinili niya. Tama po ba? And gusto ko pong sabihin nito sa inyo yung Colossians chapter 3 verse 23. Ito po ba yung verse natin? Sabi po dito, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. So, which means po, every time po na pinipick up niyo po yung mga tools na yon, sabi po sa Bible, na gawin po natin ito na as if we are working to the Lord. Ibig sabihin, kapag nagugunting po kayo, kapag nagme-measure po kayo, do it na ginagawa niyo po para sa pagpupuni sa Panginoon. Kapag naguhugas po kayo ng plato, na po kayo magbasa. Mahal po ang plato, di ba? Pag naguhugas po kayo ng plato, nagwawalis kayo sa bahay, naglilinis sa bahay, no? Sabi po dyan, whatever you do, work at it with all your heart. So gawin po natin ng buong puso. Sa tingin niyo po, bakit natin kailangan gawin ng buong puso? Para maayos ang iyong trabaho. Okay, palakpakan po natin ang ating valedictorian, di ba? Ay, hindi ako! Diba? Para maayos ang iyong trabaho. And sabi po dyan, no, just like sewing, katulad po sa pananahe, life is a process. Di ba? Ang pagtatahi po ay isang proseso. Bago po kayo mag-attach ng mga tela, kailangan ninyo muna pong sukatin, di ba?